Hallelujah, hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang babalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kung kahapon, naalala niyo pa po ba, ang gospel kahapon? Hindi. Sige, ako na magpapaalala. No? Kung kahapon, nagalit ang mga Pariseyo matapos magpagaling si Jesus. Sinong pinagaling ni Jesus? Yung taong patay ang isang kamay. Galit sila kasi nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kahapon, galit ang mga tao. Ngayon naman, siya ay hinahabol-habol ng mga tao. Grabe, no? Hindi mo na alam siguro, sabi siguro ni Jesus, hindi ko na alam gagawin ko sa inyo. Kahapon, nagpagaling ako, galit kayo. Ngayon naman, hahabol-habol kayo. Kung anong pagtaboy ang ginawa ng mga Pariseo kay Jesus kahapon, siya namang pagtanggap ang ginawa ng mga tao na galing sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Yung pagkakalarawan nga sa ating ebanghelyo, nagpahanda na siya ng bangka. No? Bakit? Para makatakas siya. Kasi maiipit siya ng napakaraming tao.
Oh, isipin nyo yung translasyon. Na-imagine nyo ba yun? Oh, hello. O yan, hindi naman sumasagot kasi para kung walang kausap, no? Ito mga to, tulala na lang sa umaga. No? Naisip niyo yung translasyon? Siguro parang ganon, no? Yung para wag ka maipit, aalis ka. No? At dahil nasa ibayo sila ng lawa o baybayi ng lawa, no? Wala kang ibang pupuntahan kundi ang laot na. Kaya nagpahanda na siya ng bangka. O, ready niyo akong bangka, ah? Pag dumagsa ito, sakay. Parang ganon. Kung anong pagtaboy sa kanya kahapon, ngayon naman, ganon kainit ang pagtanggap ng tao. Kung titignan natin, tila maganda. Maganda ang ipinakita ng maraming tao kay Jesus dahil siya ay pinagkakaguluhan. Di ba? Mas di hamak naman na mabuti ito, yung pagtanggap ng mga tao, kaysa naman yung kahapon na pinagpaplanuhan siyang patayin dahil gumawa siya ng mabuti o pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Mas okay na to, pinagkakaguluhan. Ngunit, gusto kong pagtuunan ng pansin yung sinabi ni Jesus sa huli. Yung ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mahigpit niyang pinagbawal sa mga tao na sabihin kung sino siya. Ba't kaya? Naisip niyo ba yun? Ba't ayaw ipagsabi ni Jesus kung sino siya? May 3 bagay akong naisip kung bakit pinagbawal ni Jesus ipagsabi kung sino siya. 3 lang yung naisip ko. Hindi ito sigurado kasi hindi naman ito nasulat, pero 3 pwede nating pagnilayan. Bakit ayaw ni Jesus ipagsabi kung sino siya? Una, siguro, ayaw ni Jesus ipagsabi ang mabubuti niyang ginagawa. Talaga naman, ang kabutihan ay nababawasan kapag ito ay pinangangalandakan. Hello, tama ba? Oh, di ba? Pag gumawa ka na ng mabuti, ginawa mo na yun. Oh, pwede mo na lang, itahimik na lang. No? Pero sa panahon ngayon, yan, malapit na kasi ang eleksyon. Yan, pangalandakan lahat ng ginagawa. O nagpatayo ako ng ganito, gumawa ako ng ganito. Sa'yo bang galing yung pera? Yun ang tanong. Kung sa'yo, sige, pagsigawan mo. Pero hindi naman sa'yo. Yun ang nakakatawa. No? Kung makapagsabi na nagpagawa ng ganito, may pangalan pa niya. No? Bakit? Pera mo, sa bulsa mo, ang kabutihan nababawasan kapag ito ay pinangangalandakan. Kaya para kay Jesus, mabuti nang gumawa ng tahimik. Gumawa ng tahimik. Yan yung una. Kaya ayaw ipagsabi, siguro, ayaw niyang ipagsabi ang mabuti niyang ginagawa. Pangalawa, siguro, ayaw ni Jesus makilala siya dahil sa kanyang nagagawa, kundi gusto niyang makilala base sa kung sino siya. Ganito natin kilalanin ang tao, kung ano ang kanyang kakayanan. Kaya nga nasasabi natin na, magaling na singer siya. Yun lang ang pagkakakilala natin, pero higit siya sa pagiging singer. Chismosa yan sa kanto. Maaring totoo, pero hindi yun ang kanyang buong pagkakakilanlan. Pwede nating sabihin, magaling siyang sumulat. Madali yan magalit. Pero kahit yung mga nagagawa, hindi yun ang buong pagkakakilanlan ng tao. Higit sa kakayanan ng tao ang pagkilala sa tao. Madalas kasi ganun lang tayo. Yun lang ang pagkakakilala natin. Pero ang gusto ni Jesus, makilala siya ng lubos. Hindi dahil sa nagagawa niya, kundi base sa kung sino siya.
Yun yung pangalawa. At pangatlo, siguro gusto ni Jesus na manampalataya at manalig sa Kanya at hindi sa Kanyang kapangyarihan. Ulitin ko. Gusto ni Jesus manalig sa Kanya, hindi sa Kanyang kapangyarihan. Sabi nila, makikilala ang tunay mong kaibigan kung wala kang naibibigay. Kapag wala ka ng kayamanan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, kapag wala ka na, sino ang mananatili? Sino ang nandyan pa din? Maari kasing susunod-sunod lang sila kay Jesus dahil may gusto silang makuha kay Jesus. Pero nung wala na, nung nakapako na si Jesus sa krus, asa na ang napakaraming tao? Asa na ang mga taong ito na nagkakagulo kay Kristo? Asan? Yan. Yan ang gusto ni Jesus. Makilala siya at makilala niya kung sino ang tunay niyang kaibigan. Kaya siguro, ayaw niyang ipagsabi. Dahil gusto niya manampalataya sa Kanya at hindi sa Kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, ang tunay na pagkilala natin sa Diyos ay hindi ayon sa naibibigay sa atin ng Diyos, kundi ayon sa relasyong nabuo natin sa Diyos. Marami, pag hindi na pagbigyan, nagtatampo. Ayaw na magsimba. Pag may hihingin lang, andyan. Pero pag nakuha na ang hiningi, wala na. Hello? May kilala kayong ganyan? Marami ako. Marami. Pero, ganun eh. Ganun talaga. Kaya nga pagkilala natin, hindi sa kung anong nagagawa ng Diyos, kundi sa relasyong nabuo natin sa Diyos. Nawa, lumapit tayo sa Diyos, hindi lang dahil may kailangan tayo, kundi dahil kailangan natin ang Diyos. Amen.